Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1936, nagiging mas malakas. Sa loob ng kanyang maliit na mundo, bukod sa pag-eensayo ng cultivation, ilang oras din siyang kasama ng kanyang pamilya. Nay na si Lin Feng dahil paulit-ulit na sinasabi ni Na Wuxiang at Xiao Yan na gusto nilang maglakbay sa dakilang mundo. Kaya pinayagan ni Lin Feng si Meng Qing na pumunta at maglakbay kasama nila ng kaunti. Kahit na patuloy na lumaki at lumakas si Zhu Yu salamat sa cosmic energies, may ilang tao na gustong pumunta sa ibang mga lugar tulad ng Lin Feng. Ang iba ay nagsimula na ring lumikha ng kanilang sariling mga angkan at sekta. Iyon ay isang magandang bagay para sa imperyo. Nangangahulugan nito na ito ay makapangyarihan. Siyempre, ang proseso ay mabagal. Ang mga bagay ay hindi maaaring mangyari sa loob ng 12-dosenang taon. Ang isang makapangyarihang tribo ay maaaring malikha sa loob ng 12-dosenang taon, ngunit ang isang makapangyarihang bansa ay nangangailangan ng hindi bababa sa daan-daang taon. Lumipas ang oras. Sa imperial na palasyo ng Zuyu, si Lin Feng ay naka-cross-legged sa loob ng Blue Up Tala Lotus. Ang lakas ng kosmiko ay patuloy na dumadaloy sa buong katawan niya. Siya ay sumisipsip ng kosmikong enerhiya ng 10,000 bagay ng paglikha. Biglang binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Ang Blue Up Tala Lotus ay humuhuni at naglalabas ng nakakasilaw na mga ilaw. Lahat ng uri ng cosmic energies ay nakapalibot sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at tumalon, lumapag sa harap ng ebon na Heavenly Grace Ancient Tree. Ang langit na biyaya ng sinaunang puno, ito ay nagsilang ng 10,000 bagay ng paglikha. Ang dating may-ari ay isang emperador ng demonyo. Kahit na walang sino man o walang nagpapasakop sa isang demonyo, ang kosmikong lakas ng puno ay hindi nagbago, nagsilang pa rin ito ng 10,000 bagay ng paglikha. Bulong ni Lin Feng. Pagkatapos, inalag-alog niya ang puno, inalis ito at inilagay sa loob ng kanyang katawan. Bigla, si Lin Feng ay napalibutan ng mga cosmic energies. Opisyal, ngayong taon, sasama ka sa akin sa dakilang mundo. Iniisip ko kung mauunawaan ko ba ang landas ng Aptala. Bulong ni Lin Feng. Inilagay niya si Qing Qing sa loob ng isa pang Blue Aptala Lotus at inilagay ang Blue Aptala Lotus ni Officer Aptala sa loob ng kanyang katawan bago umangat sa hangin. Maraming bagay ang nangyari sa banal na lungsod sa loob ng taong ito. Ang lahat ay naging mas malakas, kabilang ang mga cultivator ni Tianai. Malamang si Lin Feng lang ang hindi umunlad. Wala siyang nagawa sa maliit na mundo. Pinag-aralan niya ang China iyon at iyon lang. Alam niya na ang pag-unawa sa enerhiya ay hindi isang pag-aaksaya ng oras, maaari nitong baguhin ang lahat. Wala siyang pakialam na maglaan ng oras para intindihin ang mga ganoong bagay. Sa itaas ng Champion University, isang Blue Aptala Lotus ang lumitaw at lumayo sa paaralan. Matapos umalis sa airspace ng universidad, nawala sa abot tanaw ang Blue Aptala Lotus. Pagkaraan ng maikling panahon, sa isang malayong hanay ng bundok, ang bulaklak ay damapo sa tuktok ng isang bundok. Isang misteryosong chi ang pumuno sa hangin. Nakatayo sa Blue Aptala Lotus ay isang silweta, iyon ay si Lin Feng. Ramdam ni Lin Feng ang lakas ng lotus. Salamat sa Heavenly Grace Godly Wood sa loob ng kanyang katawan, napagtanto ni Lin Feng na ang koneksyon sa pagitan niya at ng cosmic energies ay palalim ng palalim. Dahan-daang ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Lalo siyang naging pamilyar sa mga cosmic energies na iyon. Isang itim na liwanag ang lumitaw sa harap ni Lin Feng. At pagkatapos ay nagsimulang kumikislap sa paligid niya ang mga ilaw ng maraming iba pang mga kulay. Dilaw, pula, kulay abo. Naging mga sinulid ng mga ilaw ang mga ito at nag-intertwine. Gayunpaman, may kakaibang sensasyon si Lin Feng. Alam niyang umiiral ang mga ito, ngunit hindi niya makontrol ang mga ito. Kaya kung makalusot bilang isang demonyo, naisip ni Lin Feng. Marami pang itim na ilaw ang lumitaw, na nagiging mas maraming itim na bituin sa paligid niya. Pinalibutan nila ang kanyang katawan, at unti-unting lumalapit. Sa sandaling iyon, mukhang kalmado at tahimik si Lin Feng. Ang Heavenly Grace Godly Wood sa kanyang katawan ay lumiwanag ng maliwanag. Lumaki at lumaki ang mga ugat nito. Ang mga itim na ilaw ng demonyo ay naging isang malaking itim na bola ng liwanag. Wala akong pakialam kung pinabayaan na ako ng Diyos. Ang aking cosmic energies ay mas malakas kaysa sa cosmic energies ng lupa at langit. Ang cosmic energies ng magkabilang mundo ay kailangang magsama-sama at maging akin lamang. Determinado si Lin Feng. Ang mga cosmic energies ng iba't ibang uri ay naging isang ilog ng mga energies. Pagkatapos nito, nagsimulang umihip ang malakas na hangin at ang ilog ay naging karagatan ng lakas ng demonyo. Isang hindi kapani-paniwalang lakas ang yumanig kay Lin Feng. Ang mga enerhiya ng demonyo ay nagsimulang umikot at bumuo ng isang puyo ng tubig ng matinding kadalisayan. Napaungol si Lin Feng sa sakit habang ang hangin sa paligid niya ay nagliliyab sa lakas. Biglang binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at naramdaman ang lakas ng demonyo. Nagsimulang mag-apoy, nagsimulang tumaas ang alikabok, sumipol ang lakas ng pagmumura. Lahat ng uri ng cosmic energies ay lumitaw sa hangin. Sa kalangitan, ang mga cosmic energies ay nag-condense. Parang isang galit na karagatan ang lumitaw sa langit. Ang cosmic energies ay nag-condense at naging isang malakas na hangin habang ang lahat ng enerhiya ay nagbanggaan. Nagawa ko. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo, at ang mga nakakasilaw na light beam ay bumaril sa kalangitan.
Nakapalibot sa kanya ang nakakatakot na cosmic energies habang galit na galit siyang sumigaw. Dahil ayaw akong kilalanin ng lupa at langit, ako mismo ang magkokontrol sa kanila. Naglabas siya ng mas maraming cosmic energies habang nililipad ang kanyang buhok sa hangin. Mukha siyang cosmic god. Kahit na nakahiwalay ang bulubundukin, may mga cultivator pa rin doon. Nang maramdaman nilang kakaiba ang kilos ng langit, nagtaas sila ng ulo sa pagtataka. Ano ang nangyayari? Ang mga nanonood ay naguguluhan, ang kanilang mga puso ay kumakabog ng husto. Tila may isang taong sumisira upang maging isang emperador, ngunit ang mga cosmic energies ay higit na nakakatakot kaysa noong isang cultivator ang nakapasok sa Huangqi layer. Mayroong ilang mga uri ng cosmic energies din, na kung saan ay lubhang kakaiba. Nakita nila ang apoy, lupa, at lahat ng iba pang uri ng cosmic energies na magkakaugnay. Mayroong maraming mga thread ng cosmic energies. Ito ay isang kamanghamanghang pagpapakita, tulad ng isang bahaghari ng cosmic energies. Ang tuktok ng bundok. Ang mga cultivator ay umangat sa himpapawid at tumingin sa tuktok ng isang tiyak na bundok. Ang bahaghari ng cosmic energies ay sumasakop sa tuktok nito. Gayunpaman, nakikita nila ang isang malabong silweta sa loob, at isang lotus. Isang lotus ang nililinas ng lahat ng cosmic energies na ito. Ano ang nangyayari? Sila ay namangha, at hindi na unawaan. Hindi pa sila nakakita ng ganito dati. Dose-dosenang mga cosmic energies na bumababa mula sa langit at nililinas ang katawan ng isang cultivator. At ang mga cosmic energies na iyon ay mas malakas kaysa noong may pumasok din sa Huangqi layer. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Si Lin Feng ay naliligo sa cosmic energies at tinatamasa ito kahit na ito ay masakit. Pakiramdam niya ay malakas siya, naramdaman niyang hindi siya mapigilan ng mga odds. Mula sa sandaling ito, magagamit na rin niya ang mga cosmic energies ng outside world. Magagawa niyang gamitin ang mga cosmic energies ng lupa at langit bilang karagdagan sa kanyang sarili, at magiging mas malakas. Siya ay sisabog, siya ay matagumpay na lumalaban sa mga Diyos. Parami ng parami ang mga taong sumugod upang panuorin ang kamanghamanghang tanawing ito. Sa wakas, nagkalat ang cosmic energies at lumitaw ang isang binata sa kanilang larangan ng paningin, nakatayo sa isang malaking asul na lotus. Iminulat ng binata ang kanyang mga mata, ang buhok ay nililipad pa rin ng hangin. Inaasimilasyon pa rin niya ang mga cosmic energies na naabsorb niya pa lang. Isang katamtamang antas na emperador. Nang makita siya ng mga tao, natigilan sila. Ang mga tao ay pumasok sa Huangqi layer nang sila ay naging mababang antas na mga emperador, hindi mga katamtamang antas na mga emperador. Nilaktawan ba niya ang low-level na Huangqi layer at dumiretso sa medium na Huangqi layer dahil masyadong malakas ang kanyang cosmic energies? Ang ilang mga tao ay nagsimulang lumipad patungo kay Lin Feng upang tanungin siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dumagundong ang kulog, at ang isang itim na ulap ay namuo sa kung saan, na tumataas ng may makapigilhinangang bilis. Naglalaman ito ng nakakatakot na dami ng lakas ng kalpa. Napuno ng kaluskos at nakakabasag na tunog ang hangin habang ang lakas ng kalpa ay tumagos sa kalangitan. Napakabilis, nakita ng mga tao ang lakas ng Deva Mara kalpa patungo sa binatang iyon sa lotus. Napalunok sila sa kabila ng kanilang sarili. Anong klaseng lakas iyon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1937, mahusay na pag-unlad. Nagkalat ang demonyong ulap sa langit. Napalunok muli ang mga tao sa hindi kapani-paniwalang palabas na kung sino itong binata. Ang kanyang katawan ay nalinas ng napakaraming uri ng cosmic energies, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng lakas ng Deva Mara kalpa. Wala pa silang nakitang ganyan dati. Lumipat ang ilang tao palapit kay Lin Feng. Ang isa sa kanila ay maingat na nagtanong. Sino ka? Tumingin sa kanya si Lin Feng. Nakakakilabot ang mga mata niya, pinilig ang kaluluwa ng lalaki. Naisip ng lalaki, katamtamang antas ng emperador ang taong ito, bakit nakakatakot ang hitsura niya? Ang lotus ni Lin Feng ay umangat sa hangin at naglabas ng mga tunog ng pagsipol. Nagningning ang mga mata ng mga tao. Gusto nila siyang habulin, ngunit mayroon silang masamang premonition, kaya binitawan nila ang ideya. Pambihira ang hitsura ni Lin Feng. Malamang na hindi magandang ideya ang pananakit sa kanya. Pinili ni Lin Feng ang lugar na iyon dahil umaasa siyang hindi siya makakakuha ng atensyon ng maraming tao. Bumalik siya sa Champion University at pumunta sa isang lihim na silid upang muling pasukin ang sarili niyang maliit na mundo. Ang Heavenly Grace Ancient Tree ay muling lumitaw sa Imperial Palace. Tumalon si Lin Feng sa Blue Aptala Lotus, at lahat ng uri ng cosmic energies ay tumaas sa hangin para maliguan ni Lin Feng. Pagkatapos, muling inilagay ni Lin Feng ang Heavenly Grace Ancient Tree sa kanyang katawan. Nakuha niya ang layunin ng Blue Aptala Lotus. Ang mga cosmic energies ng lupa at langit at ang sarili niyang mundo ay pinagsama-sama. Sa wakas, nagawa niyang ganap na kontrolin ang cosmic energies ng labas ng mundo. Iniunat niya ang kanyang kamay at tiningnan ang mahiwagang cosmic energies na nagsasama-sama. Naramdaman niya ang pakiramdam na hindi talaga sila mapagsasama, nagkakaugnay lang sila. Naiintindihan ko ang layunin ng Blue Aptala Lotus. Baka makahiram lang ako ng lakas ng Dao dito dahil matagal ko na itong hindi naiintindihan. Bulong ni Lin Feng. Kumislap ang silweta niya, at umalis siya sa lugar na iyon, huminto sa tabi ng Demon Pond.
Siya ay lumubog dito, naramdaman ng lakas ng Dev Amara na nililinas ang kanyang katawan. Masakit, pero lumalakas siya. Hindi niya inalintana ang sakit kung kaya niyang lumakas. Pagkatapos magtiis ng matinding sakit, naramdaman ni Lin Feng na bumuti muli ang kanyang pisikal na lakas. Bumangon siya sa ere, at kinuyam ang kanyang mga kamao na kumakaluskos habang masayang nakangiti. Ang kanyang pisikal na katawan ay umunlad ng mas mabilis kaysa sa kanyang paglilinang, at mayroon na siyang pisikal na lakas ng isang mataas na antas na emperador. Nangangahulugan ito na ang pisikal na pag-atake ng mga medium-level na emperador ay hindi na makakaapekto sa kanya, at kung ang mga ordinaryong high-level na emperor ay umatake sa kanya gamit ang pisikal na lakas, hindi rin ito magiging napakahusay. Madali niyang durugan ang mga ito gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Naunawaan na ngayon ni Lin Feng ang cosmic energies ng labas ng mundo, at ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti. Ngayon, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang kontrol sa lakas ng Dao, at kailangan din niyang pagsamahin ng mas mabuti ang kanyang cosmic energies. Muling kumislap ang kanyang silweta, at nakarating siya sa harap ng isang sinaunang bundok. May bangin sa harapan niya, may kantab na lumot ang tumutubo sa buong paligid. Nararamdaman ni Lin Feng ang mga sinaunang imprint na gumagalaw patungo sa kanya, lahat ng mga ito ay napakalakas. Iyon ay World of the Living Imprints. Kasing lakas nila noon. Malakas na itinulak si Lin Feng at nadulas pa atras. Pinag-aralan niya ang World of the Living Imprints, ang kanyang mga mata ay madilim at solemna. Nararamdaman niya na ang lakas ng mundo ng buhay ay misteryoso. World of the Living Imprints. Si Lin Feng ay dumulas pa atras at pagkatapos ay muling naglakad pasulong, dahan-daang naiintindihan ang mga sinaunang imprint. Nakalimutan ni Lin Feng ang tungkol sa oras, nananatiling nakatutok. Kumalat ang mga sipol habang nakikita niya ang mga imprint sa kanyang utak. Ang walang katapusang dami ng mga sinaunang imprint ay lumipat patungo kay Lin Feng mula sa bawat direksyon. Sa bawat pagkakataon, si Lin Feng ay hindi naglarawan ng mga sinaunang imprint, nakikita niya ang lakas ng isang mundo, ang uri ng lakas na naglalaman ng bawat uri ng lakas ng mundong iyon. Para bang lahat ng uri ng lakas ay maaaring magsama-sama sa perpektong paraan, at hindi kabilang sa anumang uri ng chi. Hindi ko talaga maintindihan ang World of the Living Imprints. Bulong ni Lin Feng. Sa wakas ay tumigil siya at umalis para bumalik sa totoong mundo. Bumalik si Lin Feng sa courtyard ng Tiantai at lumabas si Yun Qingyan sa kanya. Tumingin siya sa kanya, kumikislap ang maganda niyang mga mata. Tumiti siya at sinabing, sa wakas ay lumabas ka na. Ngayon, sa wakas, nagmumukha ka ng katamtamang antas na emperador. Malaki ang naging pag-unlad mo. Medyo malakas ta rin. Ang iyong chi ay stable at ikaw ay nasa tuktok ng medium na layer ng Huang Chi. Malapit ka nang maging high-level emperor. Tumiti pabalik si Lin Feng. Si Yun Qingyan ay isa ng katamtamang antas na emperador noong una siyang nakilala ni Lin Feng, at ngayon siya ay nasa tuktok ng medium na layer ng Huang Chi. E ano ngayon? Malayo pa ako sa pagiging kasing lakas mo. Napangiti si Yun Qingyan. Isang taon bago, pinatay ni Lin Feng si Zhang Ke, pinalo si Shi Haotian, at pinalitan siya sa Celestial Champion ranking list, naging ika-4 na estudyante doon. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kanyang pakikipaglaban kay Ji Chang, maraming tao ang nag-isip na dapat siyang maging pangatlong estudyante. Ngayong lumipas ang isang taon, gaano siya naging katatag? Ano ang tungkol kay Hao Qinglin? Tanong ni Lin Feng. Siya ay naglalakbay kasama ang mga alagad ni Tiantai. Tuwing babalik sila, ilang araw lang sila nananatili. Hindi sila nag-aaksaya ng oras. Sabi ni Yun Qingyan sa kanya. Nagtataka ako kung gaano sila kabilis umunlad sa pamamagitan ng pagsasanay sa kultibasyon ng ganoon. Tumiti si Lin Feng. Napatingin siya sa kung sinong nakaupo doon. Si Jian Mang iyon. Hindi ka umalis. Tanong ni Lin Feng sa kanya, nagulat na nasa paligid pa rin siya. Maganda ang atmosphere sa Champion University. Bakit ako aalis? Walang pakialam na sagot ni Jian Mang. Palagi siyang walang malasakit at hiwalay. Siya ay palaging pareho, kahit na nahaharap sa panganib. Sige. Desidido ka at naiintindihan mo ang magaan na lakas, malamang na nag-e-enjoy ka rito. Tumisi si Lin Feng. May isang marangyang kainan sa banal na lungsod kung saan maraming tao ang nagtitipon. Naroon din ang ordinaryong clone ni Lin Feng. Sa tabi niya, ay sina Meng Qing, Xiao Ya, at Wu Shang. Brother, ikaw ang pinag-uusapan nila. Sabi ni Wu Shang kay Lin Feng. Ang ilang mga tao ay nakikipag-chat at nag-uusap tungkol kay Lin Feng sa malapit. Noon, sa champion ceremony ni Ji Chang, si Lin Feng, ang mayabang na lalaking iyon, ay lumaban sa Moon Group at sa Stone Group. Ito ay isang mahusay na labanan. Para siyang baliw. Nilabanan pa niya si Ji Chang. Hindi siya kasing lakas ni Ji Chang, pero hindi siya nagpatinag. Isang taon na ang lumipas ngayon. Si Lin Feng ay ika-30 sa Imperial ranking list, hindi iyon makatarungan. Makikita natin kung gaano karaming tao ang kaya niyang talunin sa Pathfinder Day ng Imperial ranking list. Sa araw ng Pathfinder ng Imperial ranking list, sigurado akong si Ji Chang ay mag-aayos ng mga account kay Lin Feng. Ang mga taong nasa Imperial ranking list ay napakalakas, lalo na ang top 30. Naiintindihan nilang lahat ang lakas ng Dao at halos lahat sila ay nasa tuktok ng Huang Chi layer. Kahit na hindi sila, tulad ni Chun Qiu, nakakatakot pa rin sila.
Kahit na nagkaroon ng isang mahusay na laban si Lin Feng, maswerte siyang nasa top 30. Ikinukumpara nila ang mga cultivator ng Imperial Ranking List. Talagang napakalakas ni Chu Chunkyu. Nasa top 20 na siya sa Imperial Ranking List. Kahanga-hanga ang kanyang cultivation speed at ang kanyang sky-absorbing daw power ay hindi kapani-paniwala. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na maaari niyang makuha ang paghahangad ng mga tao at gamitin ito. Pero napaka-discreet niya. Siguro, ngunit hindi lang si Chu Chunkyu ang malakas na cultivator. May isang hindi kapani-paniwalang malakas na cultivator mula sa Snow Clan, masyadong. Direkta silang inilagay sa Imperial Ranking List. Malamang, alam mo na iyon. Si Lin Feng natulala. Isang malakas na cultivator mula sa Snow Clan. Hindi niya alam iyon. Si Meng Qingba, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1938, Great Imperial Palace. Pero lahat sila ay bago. Tignan natin kung gaano sila kalakas. May ibang sumingit sa sandaling iyon. Tumahimik ang lahat at napatingin sa taong nagsabi noon ng kakaiba. Siya ay napakabata, marahil 17 taong gulang. Gayunpaman, mayroon siyang isang pambihirang chi. Umiinom siya ng masarap na alak at kumakain na rinda. Ang isang binata na hindi man lang emperador ay nangangahas na magsabi ng ganyan. Medyo mayabang at walang pakundangan yan. Isang medyo may edad na lalaki ang nagsalita. Si Chu Chunkyu, Lin Feng, at iba pa ay pawang mga hindi kapani-paniwalang cultivator. Paano naglakas loob ang walang kwentang binata na iyon? Napakayabang. Isinasaalang-alang mo lamang ang kasalukuyang sitwasyon. Nakalimutan mo na ba ang nakaraan? Noon, may ilang hindi kapani-paniwalang cultivator sa Imperial Ranking List. Halimbawa Feng Shentian, ang kanyang mga pag-atake ng espada ay hindi kapani-paniwala. Pinatay niya ang mga henyo mula sa ancient clans nang walang pag-aalinlangan. Siya ay magiting at kabayanihan. Mayroon ding Pei Donglei, ang kanyang purple chi ay isang magandang tanda. Ang kanyang cosmic energies ay nakakatakot. Higit pa ang naabot ng mga taong iyon kaysa sa mga taong sinasabi mo. Sabi ng binata. Lahat ng tao sa restaurant ay nakatingin sa kanya. Si Feng Shentian, Pei Donglei, at iba pa ay talagang makapangyarihan at maimpluwensya. Riyanig nila ang buong banal na lungsod. Gayunpaman, sila na ngayon ay mga dakilang emperador. Ang dalawang taong iyon ay parehong nasa iisang lugar. Ang Great Imperial Palace. Ang Great Imperial Palace ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at pinamahalaan ng Imperial Ranking List. May mga henyo sa bawat henerasyon. Si Feng Shentian, Pei Donglei, at iba pa ay talagang hindi kapani-paniwalang mga cultivator. Ngunit ngayon sila ay kabilang sa ibang mundo. Hindi mo sila may kukumpara sa mga taong tulad ni Chu Chunkyu, Lin Feng, at iba pa. At gayunpaman, sinong nagsabing hindi sila malalampasan ni Lin Feng at iba pa balang araw? Sandali lang siguro. Hula ng isang tao. Ang mga tao ng iba't ibang henerasyon ay hindi maihahambing. Sa nakikita ko, ang sinumang mula sa Great Imperial Palace ay mas mahusay kaysa sa mga natitirang taong sinasabi mo. Nakakalimutan mo na lang ang nakaraan. Malamig na tugon ng binata. Habang sinasabi niya iyon ay pumasok ang isang babae na nakasuot ng puti at silver na damit, na akit sa lahat ng mata. Ang kanyang damit ay napakasikip sa kanyang perpektong katawan, at pinuri ang kanyang cleavage. Napakaganda niya. Miss Yin. Nang makita ni Lin Wuxiang ang babaeng iyon, ngumiti ito sa kanya. Tumanggo si Miss Yin pabalik sa kanya. Pinasaya nito si Wuxiang. Tumingin si Lin Feng sa kanyang kapatid. Nai-imagine niya ang nararamdaman ng kapatid. Ang mga kabataang lalaki ay nagmamahal sa mga babae, at madaling napukaw. Araw-araw lumalabas ang kapatid ko para sa kanya, tama ba? Sabi ni Lin Feng kay Xiaoya ng telepath. Tumawa si Xiaoya, mahirap ikumpara ang mga tao sa iba't ibang henerasyon. Si Feng Shentian, Pei Donglei, at iba pa ay napakalakas, at ngayon ay mas malakas pa sila kaysa dati, malinaw naman. Galing ka ba sa Great Imperial Palace? Tanong ng dalaga sa binata na nakangiti ng manipis. Ikaw ang prinsesa ng Yin Clan. Ikaw ay may karanasan at pambihira. Ako si Pei Dongqing mula sa Great Imperial Palace. Pakilala ng binata. Tumayo siya, lumapit sa dalaga at kumaway sa isang upuan. Maupo ka muna, prinsesa. Nako, pamangkin ka pala ni Pei Donglei, tito mo siya. Hindi nakakagulat na patuloy kang nagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Nagsasabi lang ako ng katotohanan, prinsesa. Wala itong kinalaman sa katotohanan na tiyuhin ko siya. Sabi ni Pei Dongqing, medyo pilit lang ang ngiti nito. Ngunit hindi mo maiiwasang magpakitang gilas. Sabi ng dalaga mula sa Silver Clan. Hindi siya umupo sa tabi niya, sumulyap kay Lin Wuxiang at nakangiti. Silly boy, dumating ka. Hehe. Kinamot ni Lin Wuxiang ang kanyang buhok at humajijak sa nakakalokong paraan. Tumingin si Lin Feng sa kanyang kapatid at tumawa. Ang kanyang kapatid ay mahilig din sa magagandang babae. Iba talaga ang itsura niya sa normal. Sabihin mo sa kanya na maupo. Sabi ni Xiaoya, nagalit na sumulyap kay Wuxiang. Si Wuxiang ay maaaring maging napakatanga kung minsan, hinahayaan niya lamang ang prinsesa na tumayo doon. Yinyu, umupo. Sabi ni Lin Wuxiang, kumaway sa isang upuan at nakangiti kay Yinyu. Umupo siya at ngumiti sa kanya.
Mukhang naka-recover ka na. Siyempre, malakas ako. Nakangiting sabi ni Lin Wuxiang. Ni hindi siya naglakas loob na tingnan siya sa mga mata. Itigil ang pagpapakitang gilas, naisip ni Xiaoya, na iniikot ang kanyang mga mata. Nagmukhang tanga si Wuxiang sa harap ng isang babae. Nasugatan ka, tanong ni Lin Fang sa kanyang kapatid. Maliit na pinsala, hindi ito seryoso. Sagot ni Lin Wuxiang. Tumingin si Lin Fang kay Xiaoya. Sinabi sa kanya ni Xiaoya gamit ang telepathy. Huling beses sa restaurant na ito, iniligtas siya ni Wuxiang. Nang marinig ni Lin Fang si Xiaoya, naintindihan niya. Hindi nakakagulat na ang Yin Clan Princess na ito ay napakabait kay Wuxiang. Pero mukha siyang clueless. Isa siyang prinsesa, hindi niya kailangan para iligtas siya. Narinig ni Lin Fang ang tungkol sa Great Imperial Palace at sa Yin Clan. Mayroon silang magandang reputasyon sa banal na lungsod. Nakapagtataka, interesado si Lin Wuxiang sa kanya. Sobrang pressure iyon. Siyempre, hindi makontrol ni Lin Fang ang buhay ng kanyang kapatid, si Lin Wuxiang ay maaaring magpasya kung ano ang gusto niyang gawin. Lin Wuxiang, hindi mo pa ako naipakilala sa mga taong ito. Pahiwatig ni Lin Yu, nakangiti kay Wuxiang. Kilala mo na si Xiaoya, at kapatid ko iyon, at hipag ko iyan. Sagot ni Lin Wuxiang, itinuro sina Lin Fang at Meng Qi. Napakaganda ng hipag mo, para siyang celestial being. At hindi ka panipaniwala ang kapatid mo, sabi ni Lin Yu, nakatingin kay Lin Fang. Ang ganda talaga ng mga mata niya, may mga silver lights na kumikislap sa mga iyon. Siyempre, tiyak na hindi siya gaanong talino kay Fang Shentian at Pei Donglei. Pagmamalaki ni Lin Wuxiang. Nagalit siya dahil sa binata na nagsabing hindi may kukumpara si Lin Fang sa mga taong tulad ni Pei Dongqing at iba pa. Si Lin Fang ay parang Diyos sa kanyang kapatid. Sumimangot si Pei Dongqing. Inanyayahan niya palang si Yin Yu na umupo sa tabi niya ngunit hindi niya ito binigyan ng mukha, at ngayon ay nakaupo siya kasama si Wuxiang. Siya ay nagalit ngayon. Siya ay mula sa Great Imperial Palace, si Lin Wuxiang ay walang tao sa kanya. At ngayon, nakakatawa, ikinukumpara ni Wuxiang ang kanyang kapatid kay Fang Shentian at Pei Donglei. Ignorante na maliit na bata. Sabi ni Pei Dongqing na walang pakialam, humigop ng kanyang inumin at sinabi. Marahil hindi mo na makikita sina Fang Shentian at Pei Donglei sa iyong buhay. Napaka-ignorant mo, parang palakas sa balon. Si Pei Dongqing ay mayabang, ngunit maraming tao sa restaurant ang sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Lin Fang ay isa lamang katamtamang antas na emperador. Sina Fang Shentian at Pei Dongqing ay mga dakilang emperador at miyembro ng Great Imperial Palace. Mas malakas sila kaysa sa isang medium-level na emperador. Ano naman sayo? Mayroon kaming magkatulad na antas ng paglilinang. Nagyayabang ka dahil lang sa may malakas kang tao sa iyong pamilya. Nanunuyang sabi ni Lin Wuxiang. Siya ay walang takot, at gusto rin niyang mapabilib si Yin Yu. Si Pei Dongqing ay walang kabuluhan kay Wuxiang, at hindi niya hahayaang punahin ang kanyang kapatid. Nang marinig ni Pei Dongqing si Lin Wuxiang, malamig siyang tumawa. Tumayo siya at naglakad papunta kay Wuxiang. Malamig siyang ngumiti at sinabi, may itatanong sana ako sa iyo. Saang sinaunang angkan ka galing? Makikita natin kung bakit ka naglakas loob na kumilos ng mayabang. Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Panunuya ni Lin Wuxiang. Hinamak siya ni Pei Dongqing, kailangan ba niyang tumugon sa kanya? Huwag mong ikahiya ang iyong background. Panunuya ni Pei Dongqing. Ang paggamit ng katayuan sa lipunan upang ihambing ang sarili ay isang napakasamang ugali. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nagiinuman din ang taong iyon. Tumingin sa kanya si Pei Dongqing ng malamig. Ito ay isang medyo may edad na lalaki, napakalinis, na mukhang inaalagaan niya ang kanyang sarili. May sinaunang espada siya sa likod. Sino ka? Matalim na tanong ni Pei Dongqing. Dahan-daang ibinaba ng nasa katanghaliang gulang ang kanyang baso, at ibinaling ang kanyang ulo kay Pei Dongqing. Biglang nakaramdam ng sobrang sakit ang mga mata ni Pei Dongqing. Agad niyang ibinaba ang ulo at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Tumayo ang medyo may edad na lalaki at lumapit sa kanya. Dakilang Emperador Liu Yun, kilala siya bilang Sword Emperor Liu Yun noong mga araw. Nagulat ang mga tao nang may makakilala sa kanya. Dakilang Emperador Liu Yun. Natigilan si Pei Dongqing. Sinulyapan niya ang lalaki, ngunit hindi siya pinansin ng dakilang emperador. Tumapit siya kay Lin Fang at sa iba pa. Tumiti siya kay Lin Fang. Pwede ba akong maupo dito? Galit na galit si Pei Dongqing. Marahan siyang umungol at lumagpas sa kanila, na nagsasabing, tiyak na magkakaroon ng pagbabago. Mabilis na umalis si Pei Dongqing sa restaurant. Natigilan ng mga tao at napatitig kay Great Emperor Liu Yun. Nakapagtataka, gusto niyang makasama si Lin Fang, tiyak na si Lin Fang ay hindi isang nobody. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1939, mga damdamin ni Wuxiang. Master Liu Yun, sabi ni Yin Yu. Tumayo siya, yumuko, at ngumiti ng walang kahirap-hirap na magandang asal. Princess Yin Clan, masyado kang magalang. Mas magalang ka kaysa sa maliit na Pei Dongqing na iyon. Tumiti si Great Emperor Liu Yun. Tumingin siya kay Lin Fang at sinabi. Isang taon na ang nakalipas, nakita kitang nakikipaglaban. Napakaganda, at naiintindihan mo ang lakas ng kamatayan ng Dao. Sa parehong antas ng paglilinang, siguradong mananalo ka.
Hindi nagulat si Lin Feng na nakita siya ni Great Emperor Liu Yun na nakikipaglaban. Ang seremonya ng kampiyon ni Ji Chang ay umakit ng malalakas na cultivator mula sa buong banal na lungsod. Maraming tao ang nakakaalam kung sino siya ngayon. Salamat, Master. Mangyaring umupo. Magalang na tumango si Lin Feng kay Great Emperor Liu Yun. Ang dakilang Emperador Liu Yun ay umupo at sabi. Ngunit ngayon ang iyong chi ay tila naglaho, na parang hindi ka umunlad. Sa katunayan, parang umuurong ka pa, guro. Sabi ng boses mula sa labas ng restaurant ng mga sandaling iyon. Pagkatapos, pinanood ng lahat ang isa pang Lin Feng na pumasok sa restaurant. Ang kanyang ordinaryong clone ay bumalik sa kanyang katawan at si Lin Feng ay umupo kung saan nakaupo ang clone. Nakikita ko. Sabi ng dakilang Emperador Liu Yun, na nakangiti bilang pagsang-ayon. Isa kang bayani. Sa iyong henerasyon, nariyan sina Ying Cheng, Ji Chang, Chu Chunqiu, ilang tao na may mga king body type, at ikaw, lahat kayo ay namumukuntangi. Kumislap ang mga mata ni Yin Yu. Tumingin siya kay Lin Feng at ngumiti. Ikaw si Lin Feng. Oo, tama ka, kapatid ko si Lin Feng. Sabi ni Lin Wuxiang nang makita niyang kumikislap ang magagandang mata ni Yin Yu. Tumingin siya kay Wuxiang at sinabing, hindi nakakagulat na nagalit ka kay Pei Dongqing, tanga na bata. Narinig ko na talagang malakas ka at kayang makipagkompetensya kay Ji Chang. Sabi ni Yin Yu. Na-curious siya kay Lin Feng. Tumiti siya at sinabing, sa aking angkan, ang Yin Clan, mayroong isang tinatawag na Yin Gutian, siya ay ikapito sa Imperial Ranking List. I wonder kung makakalaban mo siya. Hinahangaan ko ang angkan tulad mo. Kung may pagkakataon, gusto kong makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang sa mga cultivator ng iyong angkan. Sabi ni Lin Feng, nakangiting mahinahon. Pagkatapos, tumingin siya kay Great Emperor Liu Yun at itinaas ang kanyang baso. Guro, mag-toast tayo. Sige, nakakatuwang mag-toast kasama ang isang batang henyo. Nakangiting sabi ng dakilang Emperador Liu Yun. Tinapa nilang dalawa ang kanilang baso at uminom. Ngunit napansin ni Lin Feng na mukhang naiinip si Lin Wuxiang. Tumiti siya kay Lin Wuxiang at sinabing, Wuxiang, pumunta ka at mamasyal kasama si Prinsesa Yin Yu. Nang marinig ni Lin Wuxiang si Lin Feng, nagulat siya. Tumingin siya kay Yin Yu, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sumulyap si Yin Yu sa kanya at sinabing, batang tanga, ano ang tinitingnan mo? Pagod na akong nakaupo palagi. Tara na at mamasyal tayo. Tumayo si Yin Yu at umalis. Nagulat si Lin Wuxiang hanggang sa sinipa siya ni Xiaoya sa binti. Nagpatuloy sa pakikipag-chat sina Lin Feng at Liu Yun. Pagkatapos noon, umalis siya kasama si Meng Qing. Umalis mag-isa si Xiaoya at hinanap si Wuxiang. Sa mga sumunod na araw, walang masyadong ginawa si Lin Feng. Karaniwan siyang nag-aaral ng kaunti araw-araw, ngunit sa pagkakataong ito ay huminto siya sa kanyang pag-aaral at paglilinang sa buhay at kamatayan sa loob ng ilang araw. Mahusay din ang pag-unlad ni Meng Qing. Ang kanyang celestial chi ay hindi pangkaraniwang, at nagiging mas makapal at mas makapal. Nag-improve din siya. Ang Tiantai ay mayroon na ngayong malalaki at malalawak na gusali, at sakop ang isang malaking lugar. Pinili rin ni Lin Feng ang isang bagong palasyo para sa kanyang sarili. May talon doon, at sa sandaling iyon, sina Lin Feng at Meng Qing ay nasa ilalim ng talon. Nakatingin sila sa malayo at masaya silang magkasama. Bumalik na ba si Wuxiang? Tanong ni Meng Qing, nakatingin sa talon. 5 o 6 na araw na siyang hindi bumabalik. Siya ay umiibig. Tumiti si Lin Feng. Tumingin si Meng Qing kay Lin Feng, na parang nagulat bilang isang batang babae. Hindi ka ba nag-aalala? Pagkatapos ng lahat, si Yin Yu ay prinsesa mula sa Yin Clan. Halos 20 taong gulang na si Wuxiang. Hindi ko makontrol ang buhay niya. Para siyang ikaw at ako noon. Noon, kapag nakita kita, ito ay love at first sight. Para kang celestial na nilalang noon, at hindi mo ako iniwan. Sabi ni Lin Feng, hinaplos ang mukha ni Meng Qing. Malumanay ang boses niya habang inaalala ang mga magagandang panahong iyon. Mukha akong isang celestial na nilalang, at ngayon. Tanong ni Meng Qing, nakangiti kay Lin Feng. Ngayon isa ka ng Diyosa. Deklara ni Lin Feng, inakbayan siya at ngumiti ng malapad. Nakalimutan nila ang tungkol sa kalupitan ng mundo ng paglilinang sa maikling panahon, nananatiling masaya at walang pakialam. Ilang sandali pa silang nanatiling ganoon. Malumanay na sinabi ni Meng Qing. Lin Feng, nagbago ka na naman simula noong ginamit mo ang lotus. Parang mas mabait ka rin kapag kaharap mo ang ibang tao. Hindi ko pa nakilala si Officer Aptala, ngunit sigurado ako na siya ay isang mabait at mainit na tao. Talaga. Siya ay isang tao ng katwiran. Sa kasamaang palad, ang mundo ng paglilinang ay malupit. Buntong hininga ni Lin Feng. Si Officer Aptala ay isang hindi kapanipaniwala at hindi pangkaraniwang tao. Imposibleng makalimutan ang gayong mga tao. Sa sandaling iyon, ang ilang mga cosmic energies ay tumaas sa hangin. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa kanyang palasyo. Lumitaw ang isang liwanag na sinag, at ang ilang kosmikong enerhiya ay namuo. May pumasok. Nagulat si Lin Feng. Tumayo silang dalawa at nagmamadaling pumunta sa looban ng palasyo. Napapaligiran si Xiao Chen ng mga cosmic energies. Katatapos lang niyang pumasok sa Huangqi layer. Teacher, Madam, nakalusot ako. Sabi ni Ye Chen kina Lin Feng at Meng Qing na nakatitig sa kanila.
Sa wakas, nakalusot na siya sa Huangqi layer na may dalawang uri ng cosmic energies. Mabuti. Sabi ni Lin Feng na sumasang-ayon. Si Xiao Chen ay dalisay ang puso, na may puso at isip ng isang bata, kung hindi ay mas maaga siyang nakapasok sa Huangqi layer, lalo na't binigyan siya ni Lin Feng ng maraming mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, noong na-recruit niya si Xiao Chen bilang kanyang disipulo noon sa Bahuang, narating na ni Xiao Chen ang pinakatuktok ng layer ng Zunqi. Sa sandaling iyon, nasa bayan pa rin si Wu Shang, at bumalik sa restaurant. Kasama niya sina Yin Yu at Xiao Ya. May kasama rin silang binata na nakasuot ng silver na damit. Ang kanyang damit ay kumikinang. Malungkot siyang tumingin kay Wu Shang. Birthday ng lolo ko, aalis muna ako. Sabi ni Yin Yu kay Wu Shang. Oh, simpleng sagot ni Wu Shang. Ang tanga na ito, galit na naisip ni Xiao Ya. Alis na ako. Sabi muli ni Yin Yu. Oh, sagot muli ni Lin Wu Shang. Nag-toothbrush si Xiao Ya, mukhang galit din si Yin Yu. Galit niyang sinulyapan si Wu Shang at tumayo. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya, tumalikod at umalis kasama ang binata. Birthday ng lolo mo, pupunta ako at batiin ko siya. Sigaw ni Lin Wu Shang. Bigla siyang tumayo at sinundan si Yin Yu. Sa wakas ay kumislap ang magagandang mata ni Yin Yu. Mukha siyang masaya at ngumiti. Sabi niya, sige, 5 araw na lang ang kaarawan niya, huwag kalimutan ang petsa. Sige, pupunta ako dyan. Sabi ni Lin Wu Shang, tumanggo ng paulit-ulit. Yin Yu, itigil mo na ang pakikipag-usap sa tanga na iyon. At sa palagay niya, sino siya para batiin ang ating lolo sa kanyang kaarawan? Sabi ng binata. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Yin Yu at naglakad palayo. Si Lin Wu Shang ay natigilan at galit na galit. Anong tinitingin-tingin mo, tanga? Galit na sabi ni Xiao Ya. Mas galit pa siya kay Wu Shang. Hehe. Napakamot ng ulo si Lin Wu Shang at tulala na humajijek. Sis, in love ka ba kay Yin Yu? Kapag nasa harap ka ni Yin Yu, mukha kang tanga. Ilang araw mo siyang kasama, hindi ka man lang magkahawak ng kamay. Nahihiya akong makilala ka, sabi ni Xiao Ya, pinaikot ang mga mata. Tama na, sis. Sabi ni Wu Shang, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat at ngumiti. Tara, hanapin natin ang kapatid ko. Kailangan mong tulungan ka ng kapatid mo, para kang bata. Sabi ni Xiao Ya, na iniikot muli ang kanyang mga mata. Si Yin Yu ay mula sa Yin Clan. Ang kanyang lolo ay dapat na isang hindi kapani-paniwalang tao. Kung mag-isa akong pupunta, hindi niya ako papansinin. Kung dumating ang kapatid ko, makikilala niya siya. Sabi ni Lin Wu Shang na parang nahihiya. Walang hiya ka talaga. Mas mabuting maghanda ka ng magandang regalo para sa kanya. Bakit kanya susundan? Inilabas ni Xiao Ya ang kanyang dila. Dahil gusto ni Lin Wu Shang si Yin Yu, gusto niyang dalhin si Lin Feng sa Yin Clan para ay pakitang may kapangyarihan siya, ngunit hindi pa sapat si Lin Feng. At mayroon siyang masamang premonition. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1940, Birthday Party. Si Lin Wu Shang at Xiao Ya ay bumalik sa universidad at natagpuan si Lin Feng. Kuya, hindi pa nakikita ni Lin Feng ang kanyang kapatid, ngunit narinig siya bago pa man dumating si Wu Shang. Tiningnan siya ni Lin Feng ng masama. Si Xiao Chen ay nakalusot na sa Huangqi layer. Kailan ka, nakalusot si Xiao Chen? Tumingin si Lin Wu Shang kay Ye Chen, ngumiti at sinabi. Bro, hindi ako nagmamadali. Kailangan ko ng tulong mo. Tiningnan ni Lin Feng ang nakakalokong ngiti ni Lin Wu Shang, nahulaan na niya kung ano ang gusto niya. Tumiti siya at nagtanong, may kaugnayan ba ito kay Yin Yu? Brother, medyo bastos si Wu Shang. Ilang araw siyang kasama ni Yin Yu, ngunit nabigo siya ng husto. Nawala ang mukha niya. Sabi ni Xiao Ya, na nakatingin kay Wu Shang ng masama. Hindi na kaimik si Lin Feng. Siya ay maaaring maging talagang masama kung minsan. Ngunit kahit na nagawa ni Wu Shang na lumabas kasama si Yin Yu, tatanggapin kaya ng Yin Clan ang kanilang relasyon. Anong kailangan mong gawin ko? Tanong ni Lin Feng na nakangiti ngunit hindi nakangiti, nakatingin kay Wu Shang. Napakamot ng ulo si Wu Shang at sinabing, Kuya, malapit na ang birthday ng lolo ni Yin Yu. Gusto kong pumunta at batiin siya. Pwede bang sumama ka sa akin? Ang lolo ni Yin Yu. Kumikislap ang mga mata ni Lin Feng. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo. Si Yin Yu ay ang prinsesa ng Yin Clan. Ang kanyang lolo ay malamang na isang hindi kapani-paniwalang cultivator. Nagustuhan ni Wu Shang si Yin Yu. At si Lin Feng, bilang nakatatandang kapatid ni Wu Shang, ay kailangang suportahan at tulungan siya. Sige, sasama ako sa iyo. Sumang-ayon si Lin Feng na may panloob na buntong hininga. Salamat, kuya. Tumisi si Wu Shang, bago tuwang-tuwa na tumakbo palayo. Tumingin si Lin Feng sa kanyang kapatid mula sa likuran at ngumiti lamang. Si Wu Shang ay dadaan sa mga paghihirap sa hinaharap. Xiao Ya, ano ang tingin mo kay Yin Yu? Tanong ni Lin Feng pagkaalis ni Wu Shang. Kahit na pinaglaruan ni Xiao Ya si Wu Shang at binubuli siya, siya ay isang mapagmahal at malambing na tao. Ang cute niya. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Xiao Ya, alam niya kung ano ang iniisip ni Lin Feng. Tumanggo si Lin Feng. Tumakbo si Xiao Ya papunta kay Yezu. Tumingin si Lin Feng sa kanila at ngumiti ng pilit. Sinabi niya kay Meng Qing, pakiramdam ko ay matanda na ako. Wala na akong ganang makipaglaro sa kanila.
Sumulyap si Meng Qing kay Linfang, inayos muli ang kanyang damit at malumanay ng ngumiti. Marami ka ng pinagdaanan. Isa kang mature na lalaki ngayon, hindi na bata. Siguro. Nakangiting sabi ni Linfang at tumango. Nga pala, may bilanggo ako, palalayain ko siya ngayon. Biglang may naalala si Linfang. Inunat niya ang kamay at winagayway iyon. Isang gintong tore ang lumitaw at naging napakalaki. May isang babae sa loob nito, ngunit hindi siya mukhang mayabang gaya ng dati. Nang pakawalan siya nito, nagulat siya. Laming-galing siya sa paligid, hindi niya kilala ang lugar. Nag-iba ang lahat. Si Jojo hindi na mukhang spoiled na prinsesa, hindi rin kasing saya at yabang ng nakaraan. Mukha siyang nasaraan ng loob matapos makulong ng napakaraming taon. Papatayin kita. Matapos matigilan ng ilang segundo, biglang galit na galit si Chi Jojo. Naglabas siya ng ilang empty space abstruse energies, na naging isang matalim na empty space sword na kumikislap patungo kay Linfang. Ang matalim na espada ay bumagsak sa katawan ni Linfang. At naputol agad. Tiningnan siya ni Linfang ng mahinahon at bamantong hininga. Kawawang babae. Kung ang Chiklan ay walang ginawa sa kanya noon, hindi niya ito ikukulong ng napakaraming taon. Pinatay ko ang Chiklan at ang Celestial Chi Castle sa dakilang mundo. Hinding-hindi ka makakaganti sa buhay na ito. Dapat kang makahanap ng isang mapayapang lugar upang manirahan. Mahinahong sabi ni Linfang. Si Chi Jojo ay natulala. Ang Chiklan ay nawasak ni Linfang. Imposible, imposible. Gaano mo ako katagal na ikinulong? Higit 10 taon. Hindi ko alam kung eksakto. Sagot ni Linfang ng mahinahon. Hindi mo maaaring sirain ang Chiklan sa loob ng 10 taon. Sabi ni Chi Jojo. Hindi siya naniwala. Ibinagsak niya ang sarili kay Linfang, ngunit ang silwete ni Ye Chen ay kumikislap at napunta siya sa harap ni Linfang. Naramdaman ni Chi Jojo ang isang nakakatakot na lakas na sumikip sa kanyang katawan. Si Ye Chen ay hindi pa nakakagalaw sa kanya. Mga emperador, lakas ng kosmiko. Ang ekspresyon ni Chi Jojo ay lubang nagbago. Tinitigan niya ang binata, napakabata at isa ng emperador. Ano ang nangyari sa mundo? Hindi nagsisinungaling ang guro ko. Ang Chiklan ay nawasak. Ngayon, maaari na ring sirain ng aking guro ang isang clan tulad ng Chiklan gamit ang isang daliri. Hindi siya nagsisinungaling. Umalis ka na, sabi ni Ye Chen kay Chi Jojo. Napaatras si Chi Jojo, namutla ang mukha niya. Guro, ang emperador na iyon ay disipulo ni Linfang. Ano ang nangyari? Ano ang nangyayari? Paanong nagkaroon ng disipulo si Linfang na isang emperador? Tumingin si Chi Jojo kay Meng Qing. Maraming tao ang tumigil sa pag-iisip sa kanya na isa sa 4 na pinakamagandang babae ng bahuang dahil sa babaeng ito. Si Chi Jojo ay mukhang mahina at mapatla habang siya ay umalis. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Napagtanto niya na ang lugar kung saan siya pinakawalan ay hindi niya alam. Napakaraming kabataan ang katakatakang malakas. Karamihan sa kanila ay mga emperador. Pagkalipas ng 5 araw, karawan na ng matandang lalaki ng Yin Clan. Si Yin Rui ay may mataas na katayuan sa lipunan sa Yin Clan. 100 taong gulang at isa ng Celestial Emperor, ito ay hindi kapanipaniwala kahit na sa banal na lungsod. Napakalakas niya. Maraming tao, kahit na sa Ancient Holy Clans, ay nangangailangan ng higit sa 20 taon upang makapasok sa Huangqi Layer, 30 taon upang masira mula sa mababa, sa katamtaman, hanggang sa mataas na antas na emperador, at pagkatapos ay higit sa 10 taon upang maging mahusay na mga emperador. Tanging mga henyo lang ang nakapag-level up ng mas mabilis kaysa doon. Ngunit si Yin Rui ay isa ng Celestial Emperor, ito ay isang hindi kapanipaniwalang tagumpay. Ang mga taong walang talento ay may mas mababang katayuan sa lipunan kaysa sa mga dati. Maraming tao ang gustong pumunta at batiin si Yin Rui. Mayroong 9 na hagdanan patungo sa bulwagan, at ang mga inapo ng Yin Clan ay nakatayo sa kanila. Sa baba ng hagdan, naghihintay ang mga bisita. Zhejiang, binabati ka ng Ji Clan at binabati ka ng mahabang buhay. Maraming tao sa paanan ng hagdanan. Sa dami ng tao, may isang binata mula sa Ji Clan. Lahat ng mga kabataang iyon ay mukhang magigiting at magiting. Sa Ji Clan, walang makakalaban kay Zhijiang, pero hindi ibig sabihin na mahina sila. Ang mga kabataan ng Ji Clan ay halos lahat ay henyo. 2 sa kanila ay nasa Imperial Ranking List, pareho silang napakalakas. Siyempre, mas mahina sila kaysa kay Zhijiang. Si Brother Gutian, ang Ji Clan at ang Yin Clan ay may mahusay na relasyon. Masaya akong nandito. Magalang na sagot ni Zhijiang. Makapangyarihan ng mga sinaunang angkan, at kahit na may mga tensyon, iginagalang nila ang isa't isa. Brother Ji, tama ka. Maganda ang relasyon ng aming mga angkan. Sayang naman at hindi dumating si Zhijiang. Gusto sana naming makita ang champion. Tumiti si Yin Gutian. Si Zhijiang ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Pagkatapos ng Pathfinder Day ng Imperial Ranking List, susubukan niyang maging isang mahusay na emperador. Narinig ko na malapit nang maging isa si Ying Cheng. Tumiti si Zhijiang pabalik. Tumango si Yin Gutian. Sana maging matagumpay si Brother Zhijiang para sa Pathfinder Day ng Imperial Ranking List. Kay Donglei, naparito ako upang batiin si Yin Rui sa kanyang karawan. Sabi ng isang boses sa di kalayuan. Tumingon ng mga tao at nakita si Donglei.
Nakasuot siya ng purple na robe at lumilipad patungo sa kanila. Ang kanyang sikat na purple chi ay gamulong sa mga alon sa paligid niya. Narito ang mga tao ng Great Imperial Palace. Anong karangalan? Tuwang-tuwa ako. Sagot ni Hinrui, na nasa tuktok ng hagdanan. Mukha siyang middle-aged na may kaunting pilak na buhok. Masyado kang magalang, Master. Ang aking pamangkin na si Pei Dongqing ay gustong sumama. Sa tingin ko gusto niya ang isang prinsesa ng Yin Clan. Tumawa ng malakas si Pei Donglei. Sinadya niyang tumingin kay Yin Yu. Natatangi si Donglei. Magalang na sabi ni Hinrui kay Pei Dongqing. Si Pei Donglei ay napakatalino at medyo malakas. Isa rin siyang dakilang emperador mula sa Great Imperial Palace, isang sikat na pampublikong figure. Hindi gaanong kilala ni Pei Donglei ang mga tao mula sa Yin Clan, at wala siyang pakialam sa kanila. Dumating siya dahil mayroon siyang isang layunin. Binigyan niya ng makahulugang tingin ang mga miyembro ng Yin Clan. Naranasan si Hinrui. Alam na alam niya kung ano ang gusto nila. Sinulyapan niya si Yin Yu, ngunit inilayo ni Yin Yu ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Siya ay mukhang naiinip, at tila may hinihintay. Sina Lin Fang at Wu Xiang ay nasa gate ng Yin Clan. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Nagulat si Lin Fang, dahil nakilala niya sila. Sila ay mula sa Yuwen Clan. Si Yu Wenjing ay nasa karamihan din. Ngunit hindi na siya naglakas loob na tumingin kay Lin Fang. Alam niyang hinamak siya nito.